Sandali ang manalangin. Patuloy po, Panginoon, na lumalapit po kami sa iyo ng may katabaan loob sa oras na ito. Dalangin namin po, Panginoon, na naway patuloy na kumilos ang mga na Espiritu sa aming mga kalagitnaan, sa aming mga buhay. Sa aming pakikinig ng iyong mensahe, muli, Panginoon, ay nililig namin na buksan mo po ang aming makalangit na pagkinig upang marinig namin ang iyong mensahe. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso na tanggapin ang iyong mensahe. Tinataas din namin ang iyong anak na siya po magpapahayag ng mensahe. Hindi po siya nagtitiwala sa sarili ng kakayahan, but you believe, O Lord, that you will speak before. Amen. Noong October 5, 2011, ilang taon na ang Doris Stewart noon? Ngayon, 30 na. 19 ba? 2011. 17! Tama! Noong 17 years old, ang DSM, October 5, 2011, during yung time ni Pastor Jess as our Filipino pastor, and Ate Benita as DSM coordinator. O, si Ate Benita, sino ang Doris Stewart na noon? 2011. Wow! Congratulations! Okay, so noong 17 years old, ang DSM ay nagpahayag ako noon ng mensahe ng Diyos sa mga DSM at sa lahat ng mga nandoon. At ang tema noon is to love is to serve. Yun ang tema ninyo noon, mga Doris Stewart. To love is to serve. Muli sa araw na ito, gagamitin ulit ako ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mensahe sa mga DSM members at sa ating lahat na nandirito ngayon. Muli, salamat DSM, Doris Stewart, sa muling pag-anyaya sa akin. To God be all the glory. Ang ating tema naman ngayon, Lord, here I am, send me to serve humbly in love. The first theme and today's theme, there are two words na parehas na nabanggit. Love, tama. Love and serve, or serve and love. Sa isang tinawag na tagapaglingkod, napakahalaga ang pag-ibig. Ngayon, nadagdagan pa ito ng kababaang loob. Maglingkod na may kababaang loob, kalakip ng pag-ibig. Kasi pag naglilingkod tayo na walang pag-ibig, nakakapagod. Di po ba? Kahit sa mga employer natin, sa bahay na ating pinaglilingkuran, kung hindi mo ramdam yung pag-ibig habang ikaw ay naglilingkod sa kanila, ang dali mong mapagod. Pero kung nandoon yung pag-ibig sa lahat ng iyong ginagawa, nandoon yung galak na ating nararamdaman. Hindi natin nararamdaman yung pagod. So, napaka-importante yung pag-ibig. Bilang tagapaglingkod na tinawag ng Diyos, aware ba tayo kung kailan at paano tayo tinawag? Minsan may mga nagte-testimony, tanggal-tanggal pa nila kung kailan sila tinawag ng Panginoon. Diba? So sa ating unang batayan, patungkol kay Isaiah, yung binasa kanina ni Marites, patungkol kay Isaiah, sa unang bahagi, prior to verse 8, kasi ang nakalagay dyan, Isaiah 6:8. Pero kung balikan natin yung mga past verses or yung mga before 8, isinalaysay dito kung paano tinawag. Kung paano siya tinawag o paano tinawag si Isaiah ng Diyos. So una nakilala ni Isaiah na siya'y marumi o makasalanan. Marumi ang kanyang mga labi at naninirahan kasama ang mga maruruming labi. Ngunit siya'y nilinis. Paano siya nilinis? Nung kinilala na siya'y marumi, kawawa ako. Diba? Sabi niya, kawawa ako. Kasi marumi ang kanyang mga labi at ako'y naninirahan kasama ang mga maruruming labi. So, kung paano siya nilinis, isang serapin ang sumipit ng baga
Baga. Ganun ba ang pagka-pronounce? Baga. Baga. Hindi tayo Tagalog eh. So, isang serapin ang sumipit ng baga at itinampi sa kanyang mga bibig o sa kanyang mga labi. Mula dito, napatawad ang kanyang mga sala. Siya'y nilinis. Sa talata 8, ito na po yung binasa kanina, ito na yung ating unang batayan, narinig niya ang tinig ni Yahweh. Whom shall I send? Isaiah answered, Here I am, Lord, send me. Makikita natin dito na ang pagtawag ng Diyos ay hindi dahil tayo ay matuwid at walang sala. God called the unable and He made them enable for His ministry. Hindi man tayo karapat-dapat, tayo'y ginawa niyang karapat-dapat para sa kanyang ministeryo. Ang ginawa ni Isaiah na tinanggap o kinilala niya ang kanyang sarili na marumi o makasalanan ang siyang naging daan upang siya'y maging karapat-dapat. Because he confessed that he is a sinner, he was forgiven. Kaya naman, nung narinig niya ang tinig ni Yahweh, whom shall I send? Agad-agad siyang sumagot, Here I am, Lord, send me. Ang habol ngayon nito sa atin, ang paglilingkod ay hindi batay kung ano ang natapos natin. Kung gaano tayo kahusay, kung gaano tayo kabuti, o kung tayo ba'y banal. Kundi gaya ni Isaiah, kilalanin natin na tayo'y makasalanan. Kilalanin natin na tayo'y may mga weaknesses, may mga pagkukulang. Nang sa ganon, pababanalin tayo ng Diyos at gagawin niya tayong karapat-dapat. We must humble ourselves before the Lord so that He will enable us. Yung sinabi ni Pastor Howard kanina, hiniram ko lang yung sa sermon niya. He will enable us, empower us, and strengthen us for His ministry, for His glory. With a humble heart, sabihin natin sa Panginoon, Here I am, Lord, send me. Humbly in love. Mula naman sa ikalawang batayan, sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Dito ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Galacia na huwag nilang gamitin ang kanilang kalayaan upang masunod ang sarili nilang hangarin, kundi sila'y dapat maglingkod na may kababaang loob, kalakip ang pag-ibig. Tayo'y napalaya mula sa ating mga kasalanan. Nilinis tayo ng Diyos through Jesus Christ death on the cross. Hindi gaya ng ginawa niya kay Isaiah na idinampi sa kanyang mga labi ang baga. Kaya napatawad ang kanyang mga kasalanan. Kaya siya nilinis. Tayo ngayon, nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng pagbuhos, paglalak, yung kanyang dugo. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross. Kaya naman pag-iusap ni Pablo sa atin that we will serve one another humbly in love. Tayo'y maglilingkod hindi sa sarili nating hangarin, kundi for God's glory. Here I am, Lord, send me to serve. Humbly in love bilang tugon natin sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating mga door steward o ang tagapangasiwa ng pintuan ng ating iglesia ay pinili ng Diyos para sa ministeryong ito. Mga kapatid na DSM, kayo'y pinili at inilagay ng Diyos sa ministeryong ito. Malaki ang bahagi ninyo sa pananatiling maayos at may kaayusan
ang lahat ng ating pananambahan. Di po ba? Together with the worship committee, kayo ang kauna-unahang dumadating sa lugar ng ating pananambahan. You make it sure na bago dumating ang mga worshipers, na ihanda na ang lahat. Sa oras ng pananambahan, with your smile, inaabot ninyo ang liturgy sa mga darating at sinisiguradong uupo sila kung saan sila komportable. After worship service, muli, inaayos ninyo ang lahat. Nakikita po kayo na inaayos ninyo ang lahat. Minsan, tinitignan nyo yung mga upuan. Kung may mga naiwan bang mga liturgy, kung may mga naiwan bang mga papel, at tinatanggal ninyo yun. Sinisiguradong malinis na iiwanan ang lugar ng ating pananambahan. Wine-welcome ninyo ang lahat through your sweet smile. Kaya ngayon, sa inyong pagdiriwang ng ika-30th anniversary, ako, kasama ko siguro ang mga iba, kami nagbibigay pugay sa inyo. Yeah. Sa sipag ninyo na naglilingkod sa ating Panginoon. Kayo'y aming pinapasalamatan. Palapakan natin ang mga siwan. Kayo'y aming pinapasalamatan sa matapat at buong sipag ninyong paglilingkod na may kababaang loob, kalakip ng inyong pag-ibig. Naway muling kayong pagpalain at gabayan ng ating Panginoon for another year of serving, for another and more years of serving our church. Matinik at makipot manhandaan. Naniniwala ako na inihanda na ang Diyos ang inyong mga panyapak upang patuloy kayong makapaglingkod sa Kanya. During Steward Ministry, again, congratulations and DSM always. Do smile more. Ang mensahe ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Amen. Do smile more.